nagkakaroon ng tawag dito, yung exchange of opinions, di ba dapat pinapatapos natin yung isa bago tayo magsalita. Relationships and trust needing to stay in person. You are not being deprived of your safety or your rights. Ang pagiging passive is not always negative. There are some situations na okay ang maging passive. For example, if you want to avoid conflict. Yung tipong hindi ka na lang i-make kasi para matapos na. Third, as long as it is not, you are not being deprived of your safety or your rights. Okay? Yan. So, usually, ang mga solutions to overcome being a passive communicator, when we say forceful, wala kang choice. Kumbaga, pag magsasalita siya, mahahalata mo talaga na parang wala ka ng choice na humindi. Confrontational, ibig sabihin, nag-aas yung ego niya kasi nga, mas mataas ang posisyon ko sa akin kumakinig, parang gano'n. Kaya yung ego niya is mataas. Tapos, kapag may kailangan sila, gusto nila aura-aurada at kailangan na kukuha nila yung gusto nila. Kaya kasalanan mo, kahit na dapat ako as your manager or as your head, chinecheck ko na dapat pag chinek ko yun tsaka i-inform kita. Kung meron man na chinek ko na may mali, sobrang pag binato ko sa iyo yung mali, is alam mo yung tipong wala ka nang ginawang tama. Okay? So ibig sabihin, lahat ng kamalian na nangyayari wala sa Hi guys! It's our second week of class. August 14 na ngayon. And yun nga, sabi ko, second week na ng klase namin. Pero ang setup namin ngayon is online. Dahil bumabagyo pa rin and ang situation sa Dagupan, baha na talaga dun. Tsaka, sabi, may klase na daw kami ng siguro next week. Kaso nga lang may habagat pa. So, nagpatong-patong na yung dire-diretso na yung ulan. Kaya, suspended muna yung klase ngayon. Pero ngayon, ang sabi sa Y4 namin is August 24, exam na namin. Pero, suspended pa rin. Yun, ang setup namin ngayon is online class. Parang nung pandemic. Tsaka, kahapon nag-orientation na rin si Ma'am Eden, which is yung teacher namin sa communication theory. Nag-orientation lang naman siya kung ano yung mga do's and don'ts sa kanyang klase. Nag-start na kahapon yung online class. Nag-start na nagsimula na itong week. Tapos kanina lang nag-online class kami sa PE or yung PathFit. Nag-orientation din kami para makilala namin yung PathFit instructor namin. And yun, diniscuss lang kung ano yung mga syllabus nung subject namin. Tsaka ano yung mga gagawin namin sa subject na yon. And nga pala guys, pag kada Friday lang yung PathFit namin. And every other Friday siya. So, sabi dun sa syllabus ni sir, sabi niya dun, bali 8 hours. Yung dalawang Friday online, asynchronous. Yung dalawang Friday is face to face. So, bali, example, ngayon, online, asynchronous. Next Friday, face to face. Tas next Friday ulit, asynchronous. Tas face to face ulit sa last Friday. So, bali, ganun yung pagpapalit-palit ng mga schedule. So, pero hindi siya tuloy-tuloy na online ganun. Every other Friday lang siya magdi-discuss or magagawa ng activities sa Step S namin or yung Student Teacher Educational Portal. Doon maglalagay ng assignments, activities, and mga quizzes. Yun yung online classroom namin guys. Tapos next naman is nagklase kami kay Sir Craig. Nag-discuss lang siya about ang subject namin sa kanya is Introduction to Communication Media. Ang diniscuss niya is yung mga types of communicators or yung mga types of communication styles.
which meron tayong passive communication, aggressive communication, passive-aggressive communication, yung magkasama yung dalawang yon, and yung assertive communication. Yun, nagbigay rin siya ng mga real life example kung ano. Sabi nga niya, dapat nga magdi-discuss siya ng face to face. Kaso nga lang guys, suspended pa rin yung klase ngayon, and hindi naman natin masisisi yung panahon dahil bumabagyo pa rin, tsaka bumabaha na dun sa Dagupan, and mahirap din yung commute kapag kukommute mo, lalo na kung hindi ka nagdo-dorm mismo dun sa Dagupan. Lalo kung nagdo-dorm ka guys, na mahirapan ka kasi baha na yung ninyo kung sa Dagupan kayo mismo, sa mismong bayan. Sana by next week kung wala lang bagyo, face to face na. So I hope na mag face to face na and maraw na, dahil tuloy-tuloy yung bagyo ngayon guys. And nakasulat kasi sa white paper namin guys, August 24. So hindi natin sure kung August 24 ba talaga yung exam namin, kasi nga puro suspension. Depende na lang kung itutuloy nila or siguro sa step S kami mag-exam. Yun, supposed to be third week, second week na ngayon kung klase na namin. Ang first day sana namin is first Wednesday, August 5. Ngayon 14 na, it's Friday, and sana may klase kami nun. Pero yun nga, sunod-sunod, bali last week kasi guys, sunod-sunod yung suspension, isang linggong suspended yung klase, kaya napilitan na yung mga teachers na mag-online class na lang. Pero sana kung may klase na ngayon, face to face, mas maganda sana, kasi meet namin yung mga teacher namin personal. Ayun lang naman yung nangyari sa araw ko guys. Yun yung nangyari ngayong hapon, dahil ngayon ay umuulan na, umambon. Kaya I hope na may may face to face na, or by next week or next week kung wala nang bagyo, depende. Ayun lang naman guys. Salamat sa panonood nitong vlog ko, nitong short vlog ko, at sana nag-enjoy kayo. Don't forget to subscribe dito sa channel ko, at i-like na rin. Libre lang naman mag-subscribe guys. You can change your mind anytime. Thank you sa panonood nitong vlog na to. See you again next time guys for another vlog, school vlog. Bye guys.